Magandang hapon po sa ating lahat. Una-una, nais kong pasalamatan ang ating Panginoon sa malusog na pangatawan binigay sa akin magandang panahon. Sa ating barangay captains of Tayabas, sa lahat ng mga barangay captains, SK Federation of Tayabas, Mayor Ninong Pastrana at Sangguniang Bayan ng Mauban, Mayor Tintin Villaverde of Lokban, Vice Mayor Alwin Sadria, Vice Mayor Kaka Abside, Pimpiwa Councilors, dito ngayon, Bukal Elmo Saruna, Chief of Staff of Kong Inverga, nandito, ang ating kaibigan, ang susunod na Mayor ng Tayabas City. Alam niyo na kung sino. Ang ating kaibigan, Anthony Kuya Piwalim. At sa inyong lahat po, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon! Dito nga ako para makita ko. Okay. Maraming salamat po mga Tayabas, taga-Tayabas, sa inyong mainit na pagsalubong sa akin ngayong hapon na ito. Hindi ko po makalimutan ang araw na ito dahil hindi ko expect na ganito karami ang sasalubong sa amin ngayon dito. And ako po ay hihingi ng suporta sa inyo, tulong sa inyo sa darating na halalan ngayong May 12 po ang eleksyon. At pag ako po ay nakabalik sa Senado, una pong gagawin ko, priority ko pong bill nung ipinal ko dati na hindi po naging batas, Senate Bill number 2463 po nung senador ako. Ano po yun? Free Public Housing Act. So, gusto ko po ang bawat pamilya na walang sariling tahanan at walang hanap buhay, mabigyan sila ng sariling tahanan, magkaroon ng sariling hanap buhay. Yun po yung unang gagawin ko na maging batas pag tayo ay pinalad na maupo muli sa Senado. And alam niyo naman po, marami akong ginawang batas, napasang batas. Ang napasang batas ko ay nasa 75 laws po ang napasa ko sa loob ng 6 na taon. Hindi, marami akong pinahid pero hindi lang naging na isa batas. Isa na po yun yung sinabi ko na Free Public Housing Act. Na gusto ko po isa batas dahil gusto ko po na mamigay ng libreng bahay sa bawat pamilya na walang yan po kasi ang ginagawa ko doon sa amin. Kaso lang, ang ginagamit kong pera, yung sarili kong pera ang ginagastos ko. So, malaki na po ang nagastos ko. Hindi po kaya na ako lang. Kailangan yung gobyerno ang gagastos para magbigay ng sariling tahanan sa bawat pamilya. Kasi may pera naman ng gobyerno. Kaso lang, marami nga pong nakawa ng mga nangyari palagi sa ating gobyerno. Masakit man po sabihin, pero totoo po ang nangyayari na talagang marami pong korupsyon sa ating gobyerno ngayon. Which is, yun po ang dahilan bakit naghirap ang ating bansa. Bakit maraming mga Pilipino ang naghirap. Kaya naman po, ganito ako kapassionate. Dahil, alam niyo po, ituloy yung pagkakataon ko na magpasalamat sa inyong lahat. Malaki po ang pasalamat ko sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagsuporta kay Manny Pacquiao, lalo na sa aking boxing career. Mula nung umpisa ko hanggang sa kasalukuyan, kayo laging nagdadasal ng kaisa para may makapadala ng karangalan sa ating bansa. Yung suporta niyo po, yun po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon na ayaw kong matalo, ayaw kong malungkot ang mga Pilipino. Gusto ko laging panalo sa bawat laban ko dahil ayaw kong gusto ko mabigyan ng kasiyahan ng bawat Pilipino. And malaki po ang utang na loob ko sa inyo lahat, kaya
sa abot ng aking magkakaya habang ako'y malakas, susuklian ko po yun ang tapat na pagserbisyo na mag-akas sa Panginoon. Kasi po, sa totoo lang, hindi man tayo forever dito sa mundo. Lilipas lang din tayo. Kalagi kong sinasabi ito, dahil marami dyan sa gobyerno, nagnanakaw, nagpapayaman. Ang lagi kong sinasabi po na hindi tayo forever dito sa mundo. Kahit ano man kalaking pera mo, kahit ano karaming pera mo, kahit ano kalawak ng lupain mo, ano man ang mayroon ka dito sa mundo, pag namatay ka, iba na rin mangyari yan. Yun po ang ano natin. Kaya lang, marami dyan sa gobyerno, hindi naman lahat, marami dyan sa gobyerno, nagnanakaw, hindi sila masatisfy sa mga sweldo na tinatanggap nila, nagnanakaw pa sa gobyerno. Kaya tuloy, ang mga Pilipino naghihirap, maraming hindi nakakain. Kaya naman po ako'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon sa binigay niyang lakas na pangatawan sa atin. At siyempre magandang panahon na lagi nagagabay sa atin ang Panginoon. Kaya sa Panginoon, inalay ko ang aking buhay at tapat na pagservisyo para sa taong bayan. Bakit po ako ganyan kapassionate? Pag ako nagkukwento, pag ako nagkikipaglaban sa mga mahirap. Yung pagkikipaglaban ni Ninong Manny Pacquiao sa buong Pilipinas na magbigay ng sariling tahanan, magbigay ng sustainable livelihood, tuloy po yun. Hindi po ako nakakalimutan, tuloy po yun. Bigyan lang tayo ng pagkakataon na malagay ulit dyan, gagawin ko ang lahat para mas marami pa ako mga pamilya na mabigyan ng sariling tahanan. Ang buhay ko po kasi, para malaman nyo lahat kasi maraming hindi lang alam talaga sa story ng buhay ko. Blessed na blessed po ako sa aking sarili. Talagang wala na akong, kumbaga hindi ko, kahit buhay ko, hindi kayang bayaran kung paano ako napadala nila ng ating Panginoon. Kasi po, blessed ako. Bakit? Kasi ang isang bata na natutulog sa kalye, ang isang bata na minsan makakain, minsan hindi, nandito sa harapan niyo nagsasalita. Hindi lamang po dito sa Pilipinas nakilala, sa buong mundo nakilala. Samantalang, saan ba nagaling? Where I came from? Alam niyo po, ang buhay ko nung araw, natutulog po ako gilid sa kalye. Para malaman niyo na po yung hindi nakakaalam, si Manny Pacquiao, natutulog po kami sa gilid sa kalye. Ang sapin ko, karton lang, karton. Pag nagigising ako pag maraming dumadaan mga sasakyan, yun po, naranasan ko yun. Kaya gano'n na lang po ako, kapassionate, na nagkikipaglaban para sa mga mahirap na tao. At yung nangyari sa buhay ko na yun, kahit man ano kalaking pera ang mahawakan ko, ano man tugatog ng tagumpay ang ma-accomplish ko sa buhay, hindi mawala sa isipan ko, sa puso ko yung karanasan ko na pagiging mahirap. Hindi maaalis sa buhay ko, hindi maaalis sa puso ko, sa isipan ko, na ako, Manny Pacquiao, natulog gilid sa kalsada at minsan makakain, minsan hindi. Nangyari po sa pamilya namin. Ito, maaaring hindi nyo naranasan ito. Isang araw, ang kapatid ko, 5 years old pa lang yan ngayon, gobernador ng Sarangani, si Roel Pacquiao. 5 years old pa lang po yan siya. Mga bata pa kami. Iyak ng iyak, 1:30 in the afternoon. Alam ko na ng hapon na mag-alas 2 na. Wala kaming almusal, wala kaming pananghalian. As in, walang zero, walang pera pambili ng pagkain. Iyak ng iyak, nangihingi ng pagkain. Nung sinabihan ng mama ko na wala tayong pera pambili ng pagkain, lalong umiyak kasi hindi niya naintindihan eh. And ang mama ko umiiyak sa amin, nakatingin sa amin, sabi niya, mga anak, pasensya na kayo. Wala tayong pera. Sabi niya gano'n, pasensya na kayo mga anak, wala tayong pera pambili ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Damihan ninyo para mawala yung gutom niyo. Baka mamayang gabi magkaroon tayo ng pagkain.
Alam niyo, yung moment na yan, hindi makalimutan ng Manny Pacquiao sa puso ko. Pag may nakikita akong mahirap na pamilya, nakikita ang mahirap na Pilipino, nagpa-flashback sa akin yung alaala ko na pinagdaanan na minsan makakain, minsan hindi. Kaya gano'n na lang po ako kapassionate na ipaglaban at gali sa mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Gano'n na po ako makikipaglaban para sa mga mahirap dahil ako ang nagkaintindi. Alam ko ang pakiramdam ng mga mahirap. Kaya pasensya na po kayo, talagang galit na galit ako pag may magnanakaw. Galit na galit ako pag may magnanakaw kasi ang magnanakaw, sila po ang sinisisi ko sa puso ko, sa isipan ko na bakit naghirap ang ating bansa. Bakit naghirap ang mga Pilipino? Walang opportunity na mabigyan ng trabaho, walang opportunity na makahanap ng trabaho dahil economically talagang down, paksak ang ating bansa. Bakit? Kasi ang daming magnanakaw. Ginagawa ang public service as a business. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang pagsisiplisyo sa gobyerno, gawing business, nagbuhay. Hindi po. Nandito tayo, pumasok tayo, tumakbo tayo dahil gusto natin makapagpabago ng bawat buhay ng mga Pilipino.